Hi everyone! Magandang araw! Sa episode na ito ay pagpapatuloy natin ang pag-explore sa mga essential tools na ginagamit sa pag-edit ng image. Wait! Hindi na natin kailangang isa-isahin ang pagkarami-raming tools na yan. Since basic pa lamang tayo, ilan lang muna dyan ang ating pag-aaralan. Aalamin din natin, ano nga ba ang function ng layers sa Photoshop? Alright, so ngayon ay ipagpapatuloy na natin ang ating exploration sa mga tools na ginagamit sa Adobe Photoshop. Okay, so manggawa muna ako ng panibago kong layer. Alright, so I'm working with 8.5 by 11 with 300 resolution. Then, ito ay naka-portrait. Okay, so ngayon, let's continue with the crop tool. So, ang shortcut key natin for crop tool is letter C. Yung crop tool, ginagamit siya, literal, pang crop ng isang canvas actually. Pag niselect nyo yung crop tool dito, yan, automatically, magkakaroon siya ng mga crop symbols natin dyan. Yan. Then, pwede mo na siyang galawin. Depende sa kung ano yung size na kailangan mo. Okay, like for example, kalahati lang nung 8.5 by 11 yung ating ika-crop. So, pwedeng ganyan lang siya. Alright, then don't forget to check mark para ma-polish or ma-finalize yung pre-up natin na canvas. Okay? Like for example, meron ka nang nagawa or meron ng existing na layout dun sa iyong canvas tapos nag-crop tool ka, automatically makakat din yung iyong mga existing layouts kagaya nito. Then enter. Ayan. Automatic ito na lang yung matitira. Alright. Ayan. Okay. So, pag binisita natin yung mismong canvas natin by using the Control-Alt-I, titingnan natin yung image size niya, nababago din yung kanyang height at saka width. So, kanina, diba, we are working on 8.5 by 11. Ngayon, naging na lang siya, 8.5 by 6.093. But, it is the same resolution. Alright. Okay. Next function of crop tool or next option for crop tool is itong nandito sa kanyang option menu bar. Actually, pwede kang maglagay dito ng 4 by 3 or mga sizes ng iyong ika-crop. Kung naka 4 by 3 yan, so ibig sabihin itong kanyang cropping area, yan, automatically naka-size ng 4 by 3 inch. Ayun. Nun. Okay. Our next tool is the eyedropper tool. Ayan. Itong eyedropper tool, okay, ginagamit siya para i-select or para makuha natin yung mga image, yung mga kulay na pwede nating magamit sa ating layout. Like for example, gusto kong kuhain itong pagka-yellow na ito. So, gagamit ako ng eyedropper tool. And then, i-click ko lamang yung kulay na yellow. Then, automatically makikita natin dito, magre-reflect siya doon sa ating swatch. Click mo lang yan, then automatically mababago yung ating foreground color, magiging siyang yellow. If I want to use the shade of red, click ko lang yan, and ayan na. Diba? Detalyado yan. Like for example, itong gradient fill na nilagay ko dito sa hello, yan, gusto ko itong medyo yellow na to kasi hindi siya ganun katapang. So, click ko lang din ulit yan using the eyedropper tool. Automatically, lalabas yung foreground dito sa ating swatch. Okay, then, pwede mo na siyang magamit sa brush tool. Select mo lang yung brush tool, and then, add tayo ng bagong layer. Nandito yung bagong layer. Yan, and then, ayan, kulay yellow na rin siya. Then, like for example, balik tayo kanina, gusto kong magdagdag ng shade of red. So, balik uli ako sa eyedropper tool. Click ko lang ulit ito. And then, brush tool. Yan, and then, brush. O, diba? Nakukuha ko yung kulay mismo
nung aking sinelect or yung reference natin. Okay. Alright, delete ko na muna to. Yan. Next. Our next tool is, yan, the brush tool. Ito na nga. Yan. We have brush tool, pencil brush, color replacement tool, and mix brush tool. So, dito muna tayo umikot sa brush tool. Paano ba ginagamit yung brush tool? Okay, at first, kung gusto mong kulayan yung mismong text natin or yung mismong character doon sa ating layout, make it sure na nakaselect muna siya. Like for example, itong kulay red na ito, gusto kong lagyan ng color, make it sure na nakaselect muna siya para ma-activate yung kanyang layer using Move tool. And then, balik tayo sa brush tool. Ang shortcut key natin for brush tool is letter B. Yan. Kanina nga pala, ang shortcut key natin for eyedropper tool is letter I. Ayan. Okay. So, balik tayo ulit. Brush tool. Ayan. Then, select natin itong rectangle tool natin. Okay. Makikita natin dun sa ating cursor, hindi daw po pwede kasi meron nakalagay na symbol, na not available or hindi pwede yung ating functions. Actually, pwede yan kung ipipilit natin. Okay. Click mo lang yung image and then lalabas ngayon yung dialog box. Sabi ng dialog box, this shape layer must be rasterized before proceeding. Tapos tatanungin ka niya, rasterize the shape. Ibig sabihin, i-rasterize natin siya. Click mo lang yung OK para mapintahan mo siya using brush tool. Ayan. Alright. Another way is mag-create tayo ng layer or another layer. So makikita nyo dito sa may bandang ibaba ito, itong lower part. Yan, click mo lang yung plus icon na may square and then automatically meron ka ng new layer. And then make it sure na activated yung new layer mo, then saka ka ngayon mag brush tool. Ayan. Ayan. 'Di ba? Okay, ngayon, yung brush natin actually natitimpla yan. Alright? Paano natitimpla? Right click lang natin yung brush natin sa canvas. And then, pwede mong baguhin yung size ng brush mo. Liliit yan. Okay? Then, pwede mo rin namang i-slide ulit to right. Yan, lalaki yan. Okay. Yung hardness natin, ganun din. Pag naka 0% yung ating hardness, yung edge ng ating brush, makikita nyo parang may gradient or smooth. Okay, kapag ka naman nakatodo siya ng 100%, naka-maximum, yung pinakang brush natin ay sharp. Ayan, tingnan nyo. 100%, lagay natin dito sa 50% ng brush. Okay, ito yung 50%. Then, lagay natin sa 0%. Ito naman yung 0%. Ayan. Okay, 100%, 50%, 0%. 'Diba? Kapag bumababa yung percent, mas nagiging smooth yung edge ng brush natin. Okay. Alright. So, paano ko i-delete to? Paano ko tatanggalin yung mga nilagay ko kaninang mga paints? Backspace lang natin yung layer na nakaselect. Ayun. Okay. Alright. Next is eraser tool. Ayan. Eraser tool. Nandito yung eraser tool natin. Ang shortcut key natin for eraser tool ay letter E. Okay. Sa eraser tool natin, okay, pwede tayong mag-erase ng mga paints made by our brush tool. Kagaya niyang ginawa ko ngayon. Okay. Make it sure na yung ating layer ay naka-rasterize kagaya kanina. Kasi kagaya nito, kung siya ay naka-rectangle, hindi mo siya madidelete. Kailangan, or hindi mo siya ma-erase. Kailangan mo muna siyang i-rasterize kagaya nung process kanina. So, click mo lang ulit, then click OK. Actually, halos same siya nung brush tool. Pag ni-right click mo, meron din siyang sizes, and then meron din siyang hardness. Okay, ang pinagkaiba lang nila, yung brush, nagpipaint or nagpuproduce ng colors. Yung eraser tool naman, nagbubura, literal kasi nga siya ipang-erase, nagbubura siya nung ating mga characters. Okay, next is the background eraser tool. I-right click lang ulit natin and then click mo yung background eraser tool. Paano ginagamit yung background eraser tool? Yung background eraser tool, ginagamit siya kapag ka
ang i-delete natin ay mga backgrounds. Yan, of course. Diba? So, click lang natin yung background and then, ayan, automatically, natatanggal na niya yung ating kulay white na background sa canvas. Ayan. Kapag transparent yung ating background, ganito ang itsura. Meron siyang kulay gray and white. Gray and white, gray and white. Alright, kapag ganyan na yung itsura ng ating canvas, ano ibig sabihin? Transparent na yung ating layer or yung ating background. So, pwede mo na siyang i-save as PNG para paggamit mo nung pinakang image, wala na siyang background na kulay white. Okay? Again, pwede mo siyang matanggal using the eraser tool. Ito siya. Background eraser tool. Okay. Next, we have the pen tool. Ayan. Pen tool. Ito. Okay. Yung pen tool actually, para siyang marquee tool. Ginagamit natin to erase. Ginagamit natin to create shape. Ginagamit din natin to duplicate. Okay? So, papaano yun? Papaano natin ginagamit yan? Okay. Click mo lang. Alright? Click, left click. Then, left click ulit. Left click. Ayan, bubuo muna tayo ng shape. Okay. Pag nakabuo ka na yan, ang tawag natin dyan ay path. Alright. Then, click mo lang itong ating adjustment layer. Okay. Then, solid color. Alright. So, pwede ka na ngayong pumili ng kulay na gusto mo. Ayan. Then, click OK. So, yan yung process sa paggawa ng shape. Halimbawa naman, gagawa ako or magre-remove ako ng background using pen tool. Okay, so ito yung aking tatanggalin. So, ilang part lang muna dito. Okay, halimbawa, itong part na to, tatanggalin ko yung green screen using pen tool. Click lang natin yung pen tool. Then, sususugin ulit natin yung edge, parang yung sa lasso tool nung nakaraan. Yan. Click, click, click mo lang yung edge. Okay. Click, click mo lang yung edge. Ayan. And then, after mong masusog yung edge, okay, pwede mo na ulit i-connect dun sa unang path. Ayan. Then, after nito is right-click, then make selection. Then, lagay natin sa feather radius is 1, then click OK. Lalabas na ulit ngayon si marching ants. After nito, click mo lang yung eraser tool o yung background eraser tool natin. Then, click mo yung image. Meron ulit lalabas na dialog box. Kailangan daw ulit i-rasterize yung smart object. Hit OK. And backspace. Automatic, mawawala yung background ni picture. Okay. Para mawala ulit yung ating marching ants, press Ctrl D on your keyboard. Dog. Ctrl D. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung ano nangyari. Yun. Wala na siyang background. Diba? Okay. Make it sure lang na kapag nagpe-pen tool tayo ay sinususog nating mabuti yung edge para hindi masyadong halata yung pagkakakat. Ako medyo sinasakop ko ng bahagya yung pinakang edge talaga nung kanyang t-shirt para pag clean up, hindi kita yung white. Ay, yung ibang kulay. Ayan. O, diba? Ayan, ang linis-linis niyang tingnan. Dapat ganyan talaga. Okay. Alright. Next is type tool. Ayan. Actually, yung type tool, napag-usapan na natin yan makaraan. Dahil yung type tool ay ginagamit para makapag-insert tayo ng text. Type tool. Ayan. Okay, select mo lang yung type tool and then pwede ka nang maglagay ng text. Actually, dalawang way yung kung paano tayo maglagay ng text sa Photoshop. Okay?
pwedeng click mo yung type tool, then click mo yung canvas, automatic pwede ka na mag-start. Okay? Or, pwede kang gumawa naman ng text box. So, same ulit. Click mo lang yung type tool, then click and drag. Yan, lalabas ngayon yung ating text box. So, pwede ka na ulit dyan mag-type. Types. Yan. Then, don't forget to check mark. To check or to click the check mark on our screen. Yan. Alright. Last is the rectangle tool. Ito. Yan. Rectangle tool, ellipse tool, triangle, polygon, line, and other shapes. Okay, so simple lang. Click lang natin yung rectangle tool and then drag it. Ayan. And then solid color. Oh. And then yan. Alright. Again, click lang natin yung rectangle tool, then drag it on our screen. Ayan, automatically kapag gumamit ka ng rectangle tool, meron siyang color na nakaabang. So, pupunta ka ng option menu bar para piliin yung fill color niya dito. Click mo lang yan, then pili ka dyan ng kulay. Kung wala dito yung kulay na nagugustuhan mo or nagagamitin mo, pwede kang pumunta sa swatch by clicking this icon. Click mo lang yung icon na yan, and then, ayan, pili ka ngayon ng kulay na gusto mo. Like for example, ito yung kulay na gusto ko. Then click OK. Ayan, automatic magkakaroon na siya ng color. If you want to have a stroke or outline of the shape of your rectangle shape, okay, click mo lang yan, then pili ka rin ng kulay na gusto mo. Okay, kung wala dyan yung kulay na gusto mo, pwede ka rin pumunta dun sa swatch natin or dun sa color picker natin. Okay? So, hindi siya kita masyado kasi hairline lamang yung ating stroke. So, pwede mong baguhin dito. Gawin natin siyang, ayan, mga 12 lang para hindi masyadong halata. Or 10. Yan. Okay. Then, click mo lang ulit yung move tool. Since wala siyang checkmark, click mo na lang yung move tool para mawala yung kanyang path. O, diba? Nakabuo na ako ngayon ng shape. Same with other shapes dito. Right-click lang natin yan, then ellipse tool. Okay? Ang control key natin or ang letter natin for rectangle tool or shapes ay letter U. Okay? Kapag ka naman pen tool, letter P. Ayan. Okay? Alright. Alright. Next, we are done on the essential tools in Photoshop. Our next discussion is about how do we manage our layers. Okay? Paano nga ba natin i-manage yung layers natin? Okay, halimbawa, simple lang naman. Lagi niyong tatandaan kung ano yung naandito sa ating canvas, meron siyang layer dito sa ating layers panel. Okay, kagaya nito. Itong shape na to, ang layer niya sa layers panel ay naandito sa rectangle. Itong pangalawang layer. Okay, itong image ko, okay, ang layer niya nandito rin sa may bandang ilalim. Okay. Ang idea, gusto kong ilagay itong shape na ito sa likod ng aking image. Okay. Click ko lang itong rectangle, yung layer nito mismo. And then, idadrag ko siya papunta dun sa likod ng aking image. Then, automatically, magiging na siyang background ko. Okay? Ayan. Pwede mo siyang itago ng konti kung gusto mo. Depende doon sa design na gagawin mo. Okay? Alright? Again, kung sino yung nasa ibabaw ng layer natin, siya yung nasa foreground siya yung foreground character. Kung sino yung nasa ilalim, siya yung background character. Okay? At para ma-manage natin ng maayos, i-drag lang natin ng i-drag dito sa ating layers panel. Okay? Alright, so that's all, I think. So that would be all. Thank you so much for listening.